Look at the fog. Oh my god. Anong oras na ba? It's only 4 p.m. So after ng konting rough road, may konting parking space dito. Dito sa left side, dito yung pinakang reception area nila. Okay? So dito kayo magbabayad ng camping fees. So park lang kayo dun sa parking space dun sa kaninang pinakita ko, and then you can walk up here. Reception slash restaurant dito na at the same time. So kung ayan, mamaya natin pakita ko muna sa inyo sa taas, and then mamaya natin pag-usapan yung rates. Ayan. So diyan ka mag-order ng food, pwede rin kumain since this is a restaurant, and then dun sa kabila. So ako, bumili ako ng pansit tsaka ng lumpiang Shanghai. Meron din silang fried chicken. Yun yung mga best seller nila, yun yung mga common na quick orders. Okay, so ito nangyari, konting kwento ha. Supposed to be pupunta kami dito para lang mag-shoot nung Kia Carnival kasi nga naghahanap ako gusto ko ng open space, tapos maganda background, scenery, at matagal ko na rin tong gustong puntahan itong Bangkong Kahoy. Curious ako dito matagal na. So sabi ko kay Madam Pia, tara, mag-joyride lang tayo, balikan. Nakaalis kami mga tanghali na. So nakarating kami dito, may konting traffic, mga 3 p.m. Pagdating namin, nailab ako sa campsite kami ni Madam Pia. Nakita niyo naman, di ba, nung dumating kami sa campsite, by fog, valley siya, surrounded by mountains. Tapos, along the way, actually, bago pa kami nakarating, sinasuggest na ni Madam Pia na why not mag-overnight na lang tayo kasi nga medyo alanganin na yung oras. Ako naman, medyo hesitant kasi sabi ko, ayoko mag-overnight, pwede naman umuwi kasi mukha namang safe. Yung dadaanan mo, dito mukhang gubat, but this is a private property. So, I'm not scared. Takot si Madam Pia dun sa pababa. Ako naman, di ako takot kasi daming community, may mga bahay. So, feeling ko safe naman. So anyway, nangyari, nag-decide na nga kami mag-overnight. Wala kaming mga camping gears. Ang dinala lang namin yung trunk tent na isasama ko sa pag-shoot kasi nga maraming nagtatanong about the trunk tent, and yung inflatable na bed. Yun lang. Wala kaming panluto, wala kaming kainan and all. Yung usual naming gear hindi namin dala. Buti na lang merong restaurant. So ayan. And from the camp, maraming tao. Nakita nyo naman, di ba, yung pagpasok namin. Maraming tao. So, yun yung reason bakit medyo hesitant akong mag-overnight. Kasi baka mamaya wala tayong makuha magandang spot. Ayan, nakakuha kami ng magandang spot. So, okay na. Ngayon, sabi ko kay Madam Pia, may iwan ka na lang sa car. Andun, nakaset up na kami. Maglalakad na lang ako. And, okay na rin. Nakapag-exercise ako, mga 10 minutes walk lang naman. Going to the restaurant. So, ayan. Napapansin nyo na medyo hinihingal na ako. Kasi paakyat na. Kanina pababa. Pero okay lang, magandang exercise. Mamayang gabi, cuddle time, pagod, di masarap matulog. So anyway, ayan. Well, siguro,
ang makaka-relate lang sa akin, sa katuwaan ko ngayon, are my fellow mga nature lover, mga mahilig sa camping. Makita nyo lang siguro yung nilalakaran ko. Nararamdaman nyo na kung anong saya niyan. Yung hamog, oh. Makakita lang ng maraming trees, greens, fog, yung natural na lamig ng hangin. Ang saya. Ang sarap sa pakiramdam. So, simpleng dinner lang kami. Ito. Teka, daldal ko. Ay, kukwento ko pala yung rate. Pag day tour ka, 70 pesos per head. Tapos, pag mag-overnight, 150 per head. Plus, another 150 for the car. Pag car camping. Kasi, meron pang isang campsite dito na camping lang. Hindi car camping. So, siguro kung hindi ko alam kung paano ka pupunta dito nang wala kang dalang sasakyan. Basta may separate silang campsite for campers na walang sasakyan. So, ayun. I think yan lang ang tamang rate ng camping. Pag yung mga 800, ayoko na talaga doon. Kahit pag-ano kasikat. Anyway. Maganda dito. Medyo rough road lang. Pero kahit sedan, nakakaakyat dito. Dahan-dahan lang akyat, steady speed, kayang-kaya naman. Look at those horses. Oh. Talagang feeling mo nasa probinsya ka talaga. So, just want to give you another perspective of the terrain. Ayan. Rough road, 'di ba? Pero look, hindi naman ganoon ka lalalim yung mga bato. Look at my foot. Ayan. Ayan. Yan ang pinakamalalim. So, kayang-kaya naman. So, with the Kia Carnival, mga ganyan lang, oh. Hindi naman kami nagka-problema. Umakyat lang ako ng steady speed na mga 10 to 15 kph. Steady lang yung tapak sa accelerator. Hindi naman umuulan nung umakyat kami, pero obviously basa yung soil, di ba? So, hindi naman ganun ka dulas. Sobra ingat nga ako kasi, di ba, hindi naman ganun kataas yung ground clearance niya, pero hindi naman sumabit, hindi sumayad. All good naman. But then again, kaming dalawa lang naman kasi ni Madam Peya ang sakay. Hindi po pwede sigurong yung load namin kahapon na kasama namin sila Lucas Pogi. Siguro yun, pagka ganun load, sasayad kami dito. And ayan na, we are back here sa campsite. Ang sarap ng cardio ko. Ayan. There's one big group dito sa left side. Ang saya nila tingnan. Ang dami nila. And then on the other side, ito mga individual. I don't know what's wrong with the Land Cruiser Prado doon na ginagawa. And then ito. Just look at that open space. And then yung backdrop mo is the mountain. Tapos may isa pang mountain doon sa taas na may gumagalaw na clouds. Ang sarap. If I can only work from here, siguro 1 week pwede dito. Ewan ko lang itsura ng CR. Mamaya bibisitahin natin. Ayan, merong group ng mga jeepney. And then, I don't know if you can see in the camera, sa likod nila andun, merong isang Wigo. Merong isang, ayun, Mitsubishi, ano ba yun? Mitsubishi Mirage pala. Nagpi-fail yung memory ko dahil sa lakad. Ayun, so, dito na kami. Ayan, si Madam Peya. So, simple setup lang kami ngayon. Simple, quick, and easy.
do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.